Ang anak ng isang North Korean na espiya ay nagpasyang sundan ang yapak ng kanyang ama upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Commitment mula sa taon ng 2013. Ang guro na ito ay walang alam na sinusubukan itong magbiro sa isang maling estudyante at wala itong ideya na ang binatang ito ay isang highly trained operative mula sa North Korea na nagtungo sa South para gawin ang kanyang misyon. Ang binata na si Myung Han ay pinalitan ng kanyang pangalan bilang Daeho. Sumali ito sa kanyang bagong paaralan sa South Korea upang makihalubilo sa iba pang mag-aaral at gamitin ang paaralan upang kanyang cover. Ang unang taong nakilala nito ay si Hae-in at hindi lamang ito mabait na tao ngunit ang dalagang ito ay kapareho rin ng pangalan ng kanyang kapatid na babae na nakakulong sa North Korea. At sa oras na umupo silang dalawa isang grupo ng mga bully ang nagsimulang pagtripan si Daeho at mabilis nitong itinulak ang kamay ng bully ngunit dinala siya ng mga ito sa rooftop. Ang pinuno ng mga bully ay sinuntok si Daeho ngunit ang binatang espiya ay sanay na sa ganito. At kahit pa dumugo ang kanyang bibig halos hindi nito naramdaman ang atake at binanggit pa ng isang bully na si Daeho ay may matigas na katawan na parang nag-workout ito. At habang sinusuri nito ang kanyang katawan nakita ng mga bully ang wallet niya at kinuha ito mula sa kanya. At sa loob ng wallet nakita nila ang pera at litrato ni Daeho kasama ang kanyang pamilya kasama ang kapatid nitong babae at ang yumao niyang ama. Binalaan ni Daeho ang mga bully na kunin nila ang pera at ibalik ng mga ito ang litrato sa kanya. At nang mabigo ang mga ito na tumugon sa kanya kinuha ni Daeho ang larawan at inihanda ang kanyang kamao at balak silang saktan. At sa mga sandaling yon nakita sila ng guro sa itaas ng gusali at inutusan ng lahat na bumalik sa kanilang klase. At upang maibsan ang kanyang galit tumakbo si Daeho ng ilang ulit sa basketball court at alam nitong hindi siya maaaring makipag-away sa sinuman dahil malalagay sa alanganin ang kanyang misyon at ang kanyang cover ay masisira. At nang bumalik ito sa klase ang guro ay nakipaglaro sa mga estudyante sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng kahoy na patpat na bitbit nito. At bago nito iwan ang kanyang mga estudyante para mag-break pinaalala nito sa kanila na kailangan nilang maglinis ngayon. At nang umalis ang guro at may pagkakataon ng mga bully inutusan nila si Daeho at Hae-in na linisin ang buong klase. At sa sumunod na araw si Hae-in ay kinulit ng mga bully at hindi gusto ni Daeho ang imahe na ito ngunit wala pa rin itong magawa at napagtanto na kailangan niyang manatiling kalmado upang itago ang kanyang sarili at tinulungan na lamang nito si Hae-in na kolektahin ang mga basura na binabato sa kanya. Ang mga bully ay nagbigay komento na ang dalawang ito ay bagay na maging magkasintahan gayunpaman ang mga bully ay hindi pa tapos kay Hae-in. At sa araw na yon dinala nila ito sa isang pribadong opisina at ninakaw nila ang isang envelope na puno ng pera na dala ng dalaga at ang perang ito ay gagamitin para sa kanyang ballet lesson dahil mahilig itong sumayaw. At habang sinusubukan niyang kunin ang pera pinunit ng mga bully ang kanyang damit at kasunod nito lumabas si Daeho sa labas ng opisinang yon at sa pagkakataon na ito siya ay naniniwala na ang mga bully ay lumagpas na sa linya at kailangan niya itong turuan ng leksyon. Sinimulan ni Daeho ang laban sa kanila at sinimulan nitong baliin ang kanilang mga leeg at mga braso ng isa-isa. At sa sumunod na umaga napagtanto ni Daeho na si Hae-in ay wala sa paaralan at sa kaparehong oras nagbigay ang guro ng isang pagsusulit at lumakad ito dala ang kanyang patpat at sinasabi sa kanila na kailangan nilang gamitin ang kanilang mga utak. At nang lumapit ito kay Daeho at malapit na siyang hampasin ng patpat mabilis siyang nadisarmahan ng binata at napagtanto ni Daeho na masyado siyang nagre-react at binitawan nito ang napahiyang guro. At upang harapin ang awkward na sitwasyon pinuri siya ng guro sa kanyang mabilis na paggalaw. Ang mga bully ay kumakain sa cafeteria at nahihirapan dahil sa ginawa sa kanila ni Daeho at pinag-uusapan nila kung paano sila makakapaghiganti sa binata ngunit mabilis nilang tinikom ang kanilang bibig nang makita nila itong papalapit. Tumabi si Daeho sa kanila at nagtanong sa pinuno ng mga bully kung alam nito kung saan nagtatrabaho si Hae-in. Pagkatapos ay nakipagkita ito sa guro at sinabing masakit ang ulo nito at nais nitong umalis ng paaralan ng maaga. Ang guro ay nakakaramdam pa rin ng kahihiyan tungkol sa nangyari kanina at mas ayos sa kanya na umalis si Daeho ng paaralan ng maaga sa araw na yon at pinayagan ito. At sa araw ding yon nakatanggap si Daeho ng kanyang unang misyon kung saan ay hanapin ang isang asasin na pumatay sa dating miyembro ng Unit 8 at ang Unit 8 ang organisasyon kung saan nabibilang din si Daeho. Ang kanyang unang target ay isang lalaki na nagpapatakbo ng isang boxing gym at mabilis itong nadaig ni Daeho at pinaupo upang tanungin. At nang sinabi ng lalaki na wala itong kaugnayan sa assassin pinatunayan ni Daeho na siya ay seryoso sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang binti. At sa ilang sandali sinubukan ng lalaki na lumaban ulit kay Daeho kinuha nito ang isang kutsilyo matapos nitong hampasin ng upuan ng binata gayunpaman ang kakayahan ni Daeho ay labis para sa kanya at tinapos nito ang lalaki gamit ang kanyang binti.
Pagkatapos ay binisita nito ang isang butcher at ang lalaking ito ay mas nakikipagtulungan at binigay nito kay Deho ang plaka ng sasakyan na pag-aari ng asasin, ngunit pagkatapos ay sinubukan nitong labanan si Deho. At matapos na maiwasan ang ilang pag-atake, madali lang tinapos ni Deho ang butcher at nagpatuloy. At sa lalong madaling panahon nakita ni Deho ang sasakyan ng asasin at sinundan nito gamit ang kanyang motorsiklo, gayunpaman ang asasin ay masyadong mabilis at nakita na kinuha ni Deho ang kanyang baril habang mabilis itong nagmaneho papalayo. Nagpaputok si Deho ng ilang beses sa kotse at nagawang matamaan ang isa sa mga gulong nito at nabangga ang sasakyan habang nakulong ang lalaki sa loob. Lumapit si Deho sa kanya na may layuning tapusin siya, gayunpaman napansin nito na maraming tao sa lugar at ang ilan sa mga estudyante ay kinukunan ng insidente sa kanilang mga telepono. Alam nitong hindi niya maaaring patayin ang asasin sa mga oras na ito dahil madali lang siyang mahahanap ng mga pulis, kung kaya naman umalis ito sa eksena na kailangan niyang balikan sa ibang araw. At sa isang gabi bumalik si Deho sa kanyang bahay at nakita ang asasin na naghihintay sa kanya at mabilis itong lumapit sa asasin na tinaob ang lamesa sa kanya. Silang dalawa ay nagsimulang maglaban habang pinapakita na pareho silang mahusay na sinanay, habang literal nilang sinira ang loob ng bahay habang nagpapalitan ng mga atake. Gayunpaman tila mas mukhang malakas si Deho sa labanan at nang napagtanto ng asasin na mahihirapan itong labanan ng mas bata, sinubukan itong kunin ang kanyang baril. At sa kabila nito hinawakan ni Deho ang kanyang kamay at itinulak ang baril papalayo. Pagkatapos ay kinuha ng asasin ang nakatago nitong kutsilyo at sinubukan na umatake kay Deho gamit ito. Ginamit nito ang isang soda can upang pigilan ang kutsilyo at kalaunan ay ginamit ito upang patayin ang asasin. At alam nitong ang insidenteng ito ay makakakuha ng maraming atensyon, kaya nagpa siya itong gawin na aksidente ang pangyayari. Pinutol nito ang gas pipe at inilagay ang isang kutsilyo sa microwave, at ang kutsilyo sa loob ng microwave ay lumikha ng isang malakas na pagsabog. At matapos na lumipat ng bagong tirahan, nakatanggap ito ng isang tawag mula sa koronel ng militar na nagpadala sa kanya sa lugar. Ang misyon ni Deho sa pagkakataon na ito ay umatake sa ilang miyembro ng Sector 35 na isa pang Kavit na organisasyon mula sa North Korea. Ang Sector 35 ay isang organisasyon na kabilang sa paparating na diktador ng North Korea na si Kim Jong-un. At habang ang Unit 8 ay pag-aari ng kasalukuyang diktador, ay ginawa ni Deho ang utos sa kanya at inatake ang ilang miyembro ng Sector 35 sa panahon ng isa sa kanilang pagpupulong. At habang pinatay niya ang marami sa mga ito, nagnakaw din si Deho ng package na puno ng mga diamante na nagkakahalaga ng $30 milyong. Samantala, isang mataas na ranggo na miyembro ng gobyerno ng North Korea ay gumawa ng isang pulong sa kanyang mga kaalyado mula sa China at South Korea, at pinaalam nito sa kanila na si Kim ay malapit ng mamatay dahil sa sakit nito. At bilang regalo ibibigay nila ang lahat ng pangalan ng miyembro ng Unit 8 na naninirahan sa bansang China at South Korea. Sinabihan si Deho na malaya na itong makabalik sa North Korea at muling makasama ang kanyang kapatid, ngunit hindi nito alam na nagbago na ang eksena ng politika sa bansa. Ang lalaki na dapat magdadala sa kanya sa North Korea sa pamamagitan ng dagat ay inatake siya gamit ang isang kutsilyo, at sa kabutihang palad na gawa ni Deho na makabawi at nagawang labanan ang lalaki. At matapos niya itong patayin, na pagtanto nito na nais siyang patayin ng North Korea at wala ng paraan upang makabalik ito ng buhay. At dahil walang ibang mapupuntahan, binisita nito si Hain at nakitulog sa kanyang bahay, at habang nakatulog ito nakita ni Hain ang balita kung saan ibinunyag ang mukha ng mga spy na pumasok sa bansang South Korea, at si De ang isa sa kanila. At sa sumunod na umaga tinawagan si Deho ng koronel at pinaalam nito sa kanya na siya ay nasa South Korea kasama ang kapatid nitong babae, at inimungkahi nito ang isang trade sa diamante kapalit ng kanyang kapatid. Alam ni Deho na malamang isa itong bitag, ngunit hindi nito maaaring talikuran ang kanyang kapatid na babae. Kaya naman sumulat ito ng isang tala para kay Hain bago tuluyan umalis sa lugar, at sinabi sa kanya na ipaalam sa pulis ang tungkol sa pakikipagkita nito sa koronel. At sa panahon ng kanilang pagkikita, pinakita ng dalawa ang kanilang mga package, at tulad ng inaasahan, isang agent ang lumitaw sa likod ni Deho at sinubukan na barilin siya, ngunit ito ay binaril ng isang pulis. Nagsimula ang kaguluhan habang ang mga North Korean ay nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. At habang nakikipaglaban si Deho sa koronel, ang sasakyan kung nasan ang kapatid nito ay umalis papalayo, ngunit mabilis itong napigilan ng mga pulis. At dahil alam na magiging maayos ang kanyang kapatid, nagpa siya si Deho na tumakas dahil wala itong ideya kung ano ang kailangan niyang gawin sa ngayon. At hindi pa rin sumuko ang koronel, at ngayon ay dinukot nito si Hain habang tinawagan ng batang spy ang isang detective at iniwan nitong bukas ang kanyang telepono upang masubaybayan ng pulis ang kanyang tawag.
Pagkatapos ay pumunta ito sa kinaroroonan ng koronel at pinakita sa kanya ang mga diamante, gayunpaman itinapon niya ito sa ere upang gambalahin ang lahat upang magawa niyang barilin ang mga ito. At kahit pa marami itong napatay sa kalaban, siya rin ay nabaril ng isa sa kanila at nagawa nitong palayain si Hai-in, ngunit sila ay napalibutan at upang harapin ang sitwasyon na ito inihagis nito ang isang bag na puno ng pampasabog malapit sa mga gas container na nagdulot ng isang malaking pagsabog. At habang sinubukan nitong umalis kasama si Hai-in, siya ay sinunggaban ng isa pang ahente at inutusan nito si Hai-in na tumakas habang papalapit ang koronel at sinusubukan siyang barilin. Pinaikot ni Deho ang kanyang katawan at ginamit ang ahente bilang shield at pagkatapos ay kinuha nito ang isang baril habang sinamahan din sila ng isang pulis sa eksena. Ang tatlong lalaki ay naipit sa isang mahigpit na sitwasyon at ang pinakamalala ay alam ni Deho na mamamatay siya o makukulong. Sinabi ng batang spy sa detective na kailangan niyang tapusin ito at binaril ang koronel na nagawa ring barilin siya. Maraming natanggap na pinsala si Deho at inilagay ito ng detective sa sasakyan kasama si Hai-in upang dalhin ito sa isang ospital, ngunit wala na itong sapat na oras. Namatay si Deho sa loob ng sasakyan at nang malaman ang kwento ng kanyang matalik na kaibigan at kung bakit niya ito ginawa, nagpa siya si Hai-in na maging poster na kapatid sa nakakabatang kapatid ni Deho. At kahit pa wala na ang binata, ang kanyang kapatid na babae ay aalagaan ng nag-iisang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.